Ang nakaraan. Nagkita na nga sina Joke Legion at ang kanyang mga magulang pero hindi pa rin niya pinapansin ang kanyang ama, at nakita din naman ni Yosolha ang kanyang anak na mayroon ng kasama, na nag-aalala at ito ay nakikita niya kay Charion. At masaya din naman ang ina ni Joke Legion nang masaksihan niya ito. At sa malayong parte naman ng lugar ay nandirito ang Heavenly Demon na si Yojinchon. At siya ay nakatanggap ng report na ang kanyang apo na si Joke Legion ay nagpaplano na sakupin ang buong mundo. Kaya't napapasabi na lang ito na napakatanga naman ni Joke Legion para paniwalaan ang mga ambisyon nito. At sa kasalukuyan sa isang napakagandang araw, ay makikita naman siyang Wayong na masayang-masaya pa na binubunot ang mga damo sa paligid. At napapasabi na lang ito na talagang ang batang iyon na si Joke Legion ay mayroon palang garden sa likod ng kanyang lugar, at napapatanong na lang din si Nyang Lesang kung bakit pa isa-isa niyang binubunot ang mga damo gamit ang kanyang mga kamay. At nag-enjoy lang naman ang dalawang matanda habang si Chon Muak ay nakaupo lamang sa gilid at walang inik habang malalim ang iniisip. At napansin din naman agad ito ni Yang Wayong kaya't napatingin na lang siya kay Chon Muak. At biglang nagsalita na huwag na itong malulungkot pa sapagkat nangyari na ang nangyari. Ngunit wala pa din namang sinagot si Chon Muak sa mga sinabi niyang ito. At patuloy pa din namang nagsasalita siyang Wayong nakakaiba lang talaga ang martial arts na ginamit ni Joke Legion. At bilang isang martial artist ay dapat lamang na hindi ito panghinaan ng loob sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Ngunit sa seryosong pagsasalita ni Chon Muak, ay biglang nabanggit nito ang ginawang teknik ni Joke Legion, at siya ay nagtataka kung ang martial arts bang iyon ay galing sa isang prominenteng pamilya. At sa pag-uusisang ito ni Chon Muak ay natanungan niya ang dalawang matanda kung ano bang klaseng martial arts ang ginamit ni Joke Legion. Kaya't napasagot na lamang si Nyang Lesang na huwag na itong mangamba pa sapagkat malalaman din naman niya ang mga kasagutan sa kanyang mga tanong sa tamang panahon. At dagdag pa nga nito na ang estilong iyon sa paggamit ng espada ay tinatawag na Galactic Meteor Sword, at ang martial art na iyon ay nanggaling sa angkan ng mga Jilpong nakatunggali din ng 9 Calamities Demon Technique. Ngunit hindi din naman alam ni Chon Muak na mayroong palang ganitong klasing teknik at siya ay nagugulat na lamang na bakit si Joke Legion ay marunong sa dalawang teknik na ito na nanggaling sa magkatunggaling mga pamilya. At dagdag pa nga ni Nyang Lesang na talagang hindi niya malalaman na mayroong ganitong klase ng teknik sapagkat ang pamilya ng mga Jilpong ay hindi nakikialam sa mga nangyayari sa mundo ng martial arts. Ngunit ang lahat ng pamilya ng Orthodox faction ay kilalang kilala sila at malaki ang pagkakautang sa mga ito. At ang matandang ito ay binabantayan ng ama ni Joke Legion ng mahigit 2 dekada na, sapagkat ito ay isa sa kadahilanan lamang na si Joke Sorin ang natatanging tagapagmana ng lahat ng mga teknik at kapangyarihan ng angkan ng Jilpong. At dagdag pa nga niyang ipinabatid kay Chon Muak na kung meron itong Heavenly Demon Divine Cult, ay ganun din ang pagpapahalaga ni Nyang Lesang sa angkan ng mga Jilpong. Kaya't sa mga naririnig na ito ni Chon Muak, ay hindi na lang siya makapaniwala sapagkat magkalaban nga ang kani-kanilang mga kinabibilangang mga grupo. At bigla din namang dumating ang ating bida at sinasabi nito na masayang-masaya siya at nakita niya si Chon Muak na walang masyadong tinamong sugat at nabalitaan din ni Joke Legion na nakipag-usap ang mga ito sa kanyang mga magulang. At dagdag pa nga ng ating bida na sinabi kay Chon Muak na kung ngayon pa lang nito nalaman ang mga impormasyong iyon patungkol sa kanyang ama, habang puno pa rin ng pagtataka ang mukha ni Chon Muak at hindi pa din niya lubos maisip ang lahat. At napatanong na nga ito na kung ang panghuling ginamit na teknik ni Joke Legion sa kanilang pagtutuos ay galing sa martial arts ng kanyang ama. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na tama nga ang kanyang mga sinabi, at ginamit lang niya ang teknik na yon sapagkat nais din niyang gamitin ni Chon Muak ang buong lakas nito upang mas maging kapanapanabik ang kanilang paglalaban. At dagdag pa nga na sinabi ni Chon Muak na hindi siya nagkamaling makipaglaban kay Joke Legion. Ngunit isiningit pa din nito ang kanyang katanungan patungkol kay Joke Sorin at sinabi nga niya mismo sa harapan ni Joke Legion na mas gwapo pa ang ama nito kaysa sa kanya. At sa mga sinabing ito ni Chon Muak ay biglang nainis din naman ang ating bida at sinagot din naman niya ito na baka wala lang siyang maayos na paghuhusga sa kung ano ang maganda at hindi.
At sa ngayon ay makikita naman ang ama ni Joke Legion na nakatingin sa kawalan at nagmumuni-muni patungkol sa mga posibleng mangyari sa kanila ngayon. At sa napakalalim nitong mga iniisip ay wala na siyang magagawa kundi harapin na lang ito ng buong puso. Ngunit habang siya ay nakatulala ay bigla din namang may sumulpot na kamay sa kanyang likuran na para bang mag-akmang yakapin ito. At kinomfort na nga siya ni Yosolha upang mas mapagaan ang nararamdaman nito. At biglang napatanong ang babae kung ano ang iniisip ni Joke Sorin. At walang ano-ano ay sinagot din naman siya nito na wala na siyang ibang iniisip kundi ang kanyang anak na si Joke Legion. At kung saan siya kumuha ng napakalaking pera upang maipatayo ang napakarangyang lugar na ito sapagkat wala naman siyang natatandaan na iniwan nilang kayamanan sa kanilang anak. At sinabi din naman ni Yosolha na huwag na nitong pagdudahan ang kanilang anak sapagkat alam naman nilang dalawa na si Joke Legion ay hindi ang klase ng tao na mang-aagaw lamang ng pagmamay-ari ng mga inosenteng mamamayan. At sa mga oras na ito ay humingi din naman ng pabor si Joke Sorin sa kanyang asawa at pinakinggan din naman siya ni Yosolha kung ano ang gusto nito. At ang nais ni Joke Sorin ay siya na ang bahala sa kung anuman ang mga layunin ni Joke Legion sa kanyang buhay sapagkat dagdag pa nga nito na ang kagustuhan ng kanyang anak na sakupin ang buong mundo ay napaka-imposible. At sinagot din naman agad siya ni Yosolha na yon nga ang dahilan kung bakit napakagandang habulin ang mga pangarap na mukhang imposible sapagkat walang katumbas na halaga ang pagsisikap na maabot ito ng purong determinasyon lamang. Ngunit parang hindi naman sumasang-ayon si Joke Sorin sa sinasabi niyang ito at para bang siya ay nag-aalala lamang sa kanyang anak. Subalit iba ang nais ni Yosolha at gusto niyang makibahagi sa kung anuman ang pinagdadaanan ng kanyang anak at ayaw niyang si Joke Sorin lamang ang humarap dito. At dagdag pa nga ng babae na kung ipagpilitan niya ang kanyang sarili sa kanyang anak ay kabaliktaran lamang ang mangyayari. At mas lalong mapapalayo ang loob nito sa kanya sa pangingialam nila sa kanyang mga plano sa buhay. At bigla din namang hinawakan ni Joke Sorin ang mukha ng kanyang asawa habang sinasabi na palagi itong nag-aalala sa kanya at kay Joke Legion. At sinabi din naman ni Yosolha na ayaw niyang magdusa ang kanyang mag-ama at hindi iyon ang kanyang pinapangarap. At kahit na magkagulo pa man ang mundo ng martial arts, ay hindi niya papayagan na masira ang kanyang pamilya. At ang lahat ay gagawin niya kahit na dumanak pa man ng dugo maprotektahan lamang kung ano ang sa kanya. At sa kasalukuyan ay makikita naman sa isang liblib na lugar ang isang kubo, at sa loob ay mayroong mga tao na umiinom ng alak sa kalagitnaan ng malakas na ulan. At sa ngayon ay tinatagayan na nga ni Joke Legion ang kanyang sarili, at nag-iinom silang dalawa ni Charion, habang hindi naman nagugustuhan ng babae ang lasa ng inuming ito, at sinasabi pa nga niyang bakit sobrang pait nito. At panayreklamo nga si Charion kung bakit nagagawa ng mga tao na uminom ng alak na sobrang pait, at napapangiti na lang din ang ating bida, at dahil dito ay nalaman nga niya na first time pa lang ni Charion na uminom ng alak. Kaya't sinagot nga niya ang katanungan ng babae at sinabi niya na kahit na ang mga taong gustong mag-inom ay hindi din sinasabing nagugustuhan nila ang lasa ng alak at ang mga alkoholik lamang ang nagsasabing na i-enjoy nila ang lasa nito. Kaya't nagtataka na lamang si Charion kung bakit nga nila gusto ang alak. Sa una ay para lamang ito sa pakikipagkapwa-tao dahil ang pakikipagsalo sa pag-inom ay isa ding paraan para makipagkaibigan at pag malampasan mo na ang stage na ito ay magkakaroon ka na ng pakiramdam na ikaw ay nalalasing at nagiging magaan na ang iyong katawan hanggang sa ang iyong utak ay lumilipad na rin na nagdadahilan ng pagkawala ng mga problema kahit sa kaunting sandali lamang. At uminom na nga si Joke Legion habang nagpapaliwanag kay Charion. At dahil dito ay napapaisip na lang din ang babae na kahit pa hindi sabihin ng ating bida ang kanyang sekreto, ay nararamdaman din niya na ang dahilan ng kanyang pag-inom ngayon ay patungkol sa kanyang ama. At sa pagkakataong ito ay itinanong na nga ni Charion kay Joke Legion kung bihasa na ba itong mag-inom at ibinaba na nga nito ang kanyang tasa at biglang nagkaroon ng katahimikan sa silid. At pangiting sinagot naman ng ating bida si Charion na tama nga ang sinasabi ng babae at dagdag pa nito na wala na siyang hindi magagawa. At napapangiti na lang din si Charion at hindi naman maipagkakaila na halos alam na lahat ni Joke Legion ang kalakaran sa mundong ito.
At bigla din naman itong nagseryoso at sinabi niya kay Charion na ngayong araw ay mayroon siyang dadalhing isang tao upang maipatupad ang kanyang mga plano ng paunti-unti. At bigla din namang mayroong nakita si Charion na nag-aamok sa lugar, at dito nga ay nagpapaliwanag ang isang babae na may hawak pang anak niya at sinasabi nito na ang kanyang kita ay matumal. At kinukumpronta din naman siya ng mga lalaki. At sinasabi pa ng leader nila na siya ay hindi na makakapaghintay pa at ibigay na nito ang kanyang hinihingi. At napasabi na lang din si Joke Legion na ang mga taong ito ay mga loan shark at sila ay nagpapautang sa napakalaking interest. At nagugulat din naman si Charion dahil sa walang awa nilang paniningil sa mag-inang ito kahit nahirap silang kumita ngayong araw sapagkat napakalakas nga ng ulan. At ang mga taong ito ay napapabilang sa isang kahinahinalang grupo na tinatawag na Three Heads Faction, at kapag nasimulan nilang makapagpautang ay hindi na nito tinitigilan ang tao hanggang sa malugmok at mabangkrap. At ang leader nila ay tinatawag na si Shim Yang-gu, at dahil sa napakasama nitong pag-ugali at napakarahas na pamamaraan sa paningil sa mga tao ay tinatawag din itong Evil Shim. At kahit na hindi alam ng karamihan na sa kabila ng mga pinaggagawa nila, ay wala pa ding nangangahas na kumalaban sa mga ito, sapagkat sila nga ay isa ding galamay nina Im Chonsi na humahawak ng Northern Heaven Supreme Family. At hindi nga kapanipaniwalang ang prominenteng pamilyang ito ay kakapit sa patalim at gagawa ng mga maruruming bagay upang mapalago lamang ang kanilang kayamanan. At sa sobrang takot nga ng mag-ina ay nanginginig na lamang ang mga ito at napapaatras. Habang sinasabi naman ng babae na kung alam lang niya na ang may pakana ng lahat ng ito ay si Shim Yang-gu ay hindi na sana siya humiram ng pera dito at mas mabuti pang ang mamatay sila sa gutom. At habang mayroon pang papalabas na isang tao ay patuloy pa din namang nagsasalita ang leader ng mga kupal na kahit ano pa ang gawin nila ay wala na itong magagawa at sa katapusan ng buwan ay mapapasa kanila na ang shop na ito. At ang lalaking ito ay asawa nga ng babae at siya ay naiinis na humarap kina Shim Yang-gu habang sinasabi na kung ano ang kailangan nila sa pagpasok sa kanilang shop nang walang pahintulot. At bigla din namang nagsalita ang kanyang asawa at sinabi nito na wala siyang ideya na ganito pala ang mangyayari sa kanila. Sapagkat ang mga presyo nga ng mga bilihin ay biglang tumaas kamakailan lang at naisipan niyang mangutang sa kanilang mga kapitbahay upang maipagpatuloy pa ang pagpapatakbo ng kanilang shop. At sinasabi din naman ng lalaki na para bang minumunopolisa ng grupong ito ang lahat ng mga supply kaya't iyon ang naging trap nila upang mahikayat na mangutang ang kanyang asawa. Ngunit sinabi din naman ni Shim Yang-gu na ang lahat ng ito ay trabaho lang at purong negosyo lamang. Kaya't gagawin niya ang lahat at sa ngayon ay nire-recruit niya ang lalaki na magtrabaho na lang para sa kanila. At dagdag pa nga ni Shim Yang-gu na nakita niyang pinatigil ng lalaking ito ang mga nag-aaway sa kanilang tindahan ilang araw na ang nakakaraan at sigurado siyang magaling din ito sa martial arts at sa bawat buwan ay babayaran siya nito ng 40 gold. Ngunit pagalit din naman itong sumagot sa kanila na tinatanggihan nga niya ang offer ni Shim Yang-gu. At ipinabatid pa nga nito na kung hindi siya nagtitiwala sa kanila, ay wala na silang magagawa at dapat ay huwag lang itong kikilos ng masama, sapagkat dapat na isaalang-alang niya ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. At ang ibig sabihin niya ni Shim Yang-gu ay kung ano na lang ang mangyayari sa pamilya niya kung mamamatay ito sa mga desisyon na hindi niya pinag-isipan ng mabuti. At habang nagkukumprontahan pa nga ang dalawa, ay bigla din namang nagsalita si Joke Legion, na napakamura naman ng halagang kanyang ini-o-offer sa lalaki. At dagdag pa nga ng ating bida na ang halagang 40 gold ay napakababa lang para bilhin ang pagkatao at ang puri niya sa kabila ng pamamaliit ng grupong ito sa kanilang tindahan at sa kanyang pamilya. At habang napapatingin din naman si Shim Yang-gu kay Joke Legion ay sinasabi nito na kung siya ba ang nanalo sa Heavenly Dragon Grand Tournament ngayong taon. At sinabi pa nga nito na para bang nababaliw na si Joke Legion at hindi na ito nakakaramdam ng takot sa pagbangga nito sa kanila at baka hindi niya alam na kung sino ang kanilang backer. Kaya't sa inis nito ay inutusan niya ni Shim Yang-gu ang kanyang alagad na sirain ang buong shop at huwag nitong papansinin si Joke Legion at sila ang dapat nakatakutan sa lugar na ito sapagkat ang Northern Heaven Supreme Family ang may hawak dito.
Kaya't pinagsisisira na nga ng isang kupal ang shop at pinagsisisipa pa ang mga gamit dito hanggang sa unti-unti nang maubos ang shop. At pasigaw pa nga niyang sinasabi na ipinasasara na nila ang tindahang ito at ang lahat ng mga tao ay lumabas na ngayon din. Subalit habang ginagawa niya ang lahat ng mga ito ay bigla din namang may humawak sa kanyang kanang kamay. At ang anak ng may-ari ng tindahan ay mangyak-ngyak pang nagmamakaawa sa kupal na kahit ngayong araw lang ay palagpasin na nito ang kanilang utang. Ngunit bigla din namang nagalit ang lalaki at sinabi pa nga na kung ano ang nilalapit-lapit ng batang ito sa kanya. Kaya't ito ay kanyang sinampal ng pagkalakas-lakas hanggang sa ito ay tumilapon sa kanyang ama at biglang nawalan ng malay. At hinugot pa nga ng kupal ang kanyang espada dahil hindi nga nito papalampasin ang kalapastangan ng ginawa ng bata at ito ay kanyang papatayin. At hindi din naman nakatiis si Charion at pasigaw pa niyang sinabi na itigil nito ang kanyang ginagawa. At habang nagsasalita pa ang kupal na dapat ay pinatay na nga nila ang pamilyang ito noong nakaraan pa, ay bigla din namang may tumama sa kanyang ulo at ito ay napakabilis na tumagos sa kanya at tumalsik naman agad ang kanyang mga dugo. At ang bagay nga na tumama sa kanya ay ang chopstick na hinahawakan ni Joke Legion at napakalakas pa din ng pagkakatama nito sa pader. Kaya't nagugulat na lamang din si Charion sa biglaang pag-atake ni Joke Legion at kumitil na naman ito ng buhay at siya ay napapaisip na parang nararapat din naman ito sa kupal sapagkat kung hindi iyon ginawa ni Joke Legion ay mamamatay ang bata. At nabibigla din naman ang dalawa pang kupal dahil hindi nga mahabol ng kanilang mga mata ang pag-ataking iyon. At hindi din naman makapaniwala si Shim Yang-gu sa lahat ng kanyang pagbabanta kay Joke Legion at hindi pa rin ito nag-alinlangan na salungatin sila. At napapatingin na lang din ang lalaki habang tumutulo pa ang dugo sa kanyang ulo habang minumura pa nga niya si Joke Legion na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At natumba na nga ito sa harapan nila at agad-agad na nawala ng buhay, at hindi na nga lubos maisip ni Shim Yang-gu kung ano ang kanyang gagawin sapagkat hindi nga natatakot si Joke Legion sa kanila at sa kanilang backer. At sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay unti-unti din naman nang nababaliktad ang sitwasyon sa loob ng shop, at sinasabi pa nga ng ating bida na babayaran nito ang kanyang itinapon na chopstick. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Shim Yang-gu, at iisa-isahin nila ang mga nasira sa shop na kwentahin, habang pangiti pa nga nitong binabantaan ang mga kupal gamit ang kanyang chopstick.